Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel. Grabe, sobrang tagal natin. Grabe naman sobrang tagal. Parang ilang araw lang naman ako walang upload. 3 days ata. Oo, parang 3 days ako walang upload. Dahil napo-frustrate ako lately. Laging kung nakita nyo, pawit na pawit ako kasi kakauwi lang namin. Kakagaling lang namin ni Elaine ng sa bayan. Pumunta kami ng Korean hospital. Kahapon din actually, kaya din hindi ako nakapag-vlog pala. Galing naman kami ng, quick story time lang to ha. Galing kami ng Lalal Hospital. Doon dapat magpapacheck up si Elaine. So ang init ko naman, wait nga. Nakakahiya naman sa inyo. Kasi galing lang namin ng labas. So, ang oras ngayon is 11:01. So ayun si Elaine, naka-polo. Where have we been? We've been to the hospital. Galing kami kahapon sa Lalal. Kaya lang, kasi kwento lang, papacheck up ka, kasi meron lang something. So, lately, medyo hindi rin makatulog si Elaine. Kasi iniisip niya siguro kung anong-ano. Hindi ako rin naman actually iniisip ko kung baka chemi. Pero, kanina nagpa-check up na kami. Yun nga, sa Korean hospital. Kasi ayaw ni mama kahapon maglasal. Sabi, bakit yung ganyan? Medyo ayaw ni mama ng, yung kalimit na talaga. Hindi, okay yun. Ha? Nung sinabi ko na surgeon, Oo, sabi niya pa, pa-opera ka agad. Hindi kasi, feeling ko lang ha, ito, mga hindi nakakalam, feeling kasi merong something sa dibdib. Pwede ba sabihin yun? I don't know. Hindi ba, na may nararamdaman sa gilid ng kanyang uso. So, yun nga, pag-check up. And nung nalaman ni mama na pumunta kami sa Lalal, sa Dakma, kasi nga merong merong barial surgeon. Sabi ni mama, bakit magpapa-opera ba agad yan, Oh, ending, hindi kami tumuloy ni Elaine. Umuwi kaming luhaan. So, Luhaan o pawisan? pawisan. So, umuwi kami, tapos naalala kasi namin, yung friend namin, si Bea, kung naalala yung si Bea, yung kasama namin nila Duray, yung mama niya, yung nagpa-opera dati, doon sa Korean. So, sabi ni mama, doon na lang daw, kasi feeling ko kaya yun ni mama brand surgeon, kasi from her own personal experience. Dati, nag-stroke si mama, nung dinala sa hospital, ang sabi ng ooperahan, pinapapirma ng ipapa agad ng waiver ng chemi, pinapahanda ng parang 150k kasi ooperahan nga. Sabi ni mama, bakit opera agad? Hindi pwedeng kaya ayaw ni mama ng ganon. Di ba pwede daw ultrasound Oo, muna? ultrasound muna. Kaya nga tayo kapag-check up kahapon, yan din ang gagawin noon dapat. Feeling ko lang naman. Parang naman yung doktor, Sagala? Dr. Zavala or Sagala yun. Sagala ata, hi Dr. Sagala. So, sabi niya, hindi ako nag-vlog kasi baka nga baka pareho kami ma-depress ni Elaine sa So, sabi ni, hindi naman na nakakatakot yung parang it happens. Ano yung term? Benign. Oo. Hindi naman daw cancer. Pero for the sake of peace of mind, if ever na ipapa-opera ni Elaine yung ipapabiopsy din. Pero hindi pa alam kung kailan magpapa-opera. At hindi pa ito marunong uminom ng gamot. Ang sabi ni Doc, kailangan matuto muna lang uminom ng gamot bago operahan. Pwede daw liquid. Pwede liquid, pero marami, mahal, tapos atikake. Pero ang kanya dahil sa opera yung ni Elaine, outpatient lang agad. Saglit lang if ever. Hindi ka pwedeng hindi operahan din, no? Hindi ka pwedeng hindi operahan kasi uncomfortable. Pero okay naman daw, hindi naman daw cancer na. Hindi. Hindi daw pwedeng hindi operahan kasi sasabay siya sa paglaki. Oo. Pag lumaki yung dede ni Elaine, Lalaki din siya. lalaki din. So, magiging uncomfortable ka. So, sabi, tanggalin na lang daw. Ayun. Ang init niyo. Oh, Lord! Pawin. Ata? Humila. Naghintay. Naghintay kami mga 1 hour. Parang naman private pala yun. Oo. Pero okay na doon, aircon, malamig. Actually, malamig ako niya ng hospital kaya sa Lalal. Ang init kasi sa Lalal. Dati din ako nagpa di ba? Pero maganda sa Lalal. Kasi doon ako gumaling sa high blood ko actually.
Nadami yung pinuntahan kong hospital, doktor. Hindi na ako nakahanap ng magandang doktor na bumagay sa akin. Kaya kaya maganda talaga ang pakiramdam ko lately. But anyway, papahinga muna ako at aayusin ko ang mga nilabhan dahil tuyo na. Parang wala pa sa PhilHealth na eh. Pero hindi naman daw parang okay lang naman daw. O, tatanggalin din. Para mag-usap mo ng ilay mama, uwi naman sa 19 eh. Hindi ko lang alam kung dito o doon. Pero pwede rin daw dito. O grabe no, hindi rin ako nag-vlog lately kasi ayoko nang yung vlog ko laging madilim na. Walang araw. So sabi ko, antayin ko yung moment na gising ako sa umaga talaga. At naglaba ako kagabi. So ayan na, tuyo na ulit siya. Mag-walking tayo. Although tayo ngayon, nakapagtala tayo ng 3,700 steps. So perfect. Yan na ka. So magtutupi muna ako. Kung nakikita nyo over there ang aking mga upuan, marami tayong upuan dyan. At dito ako nagpa-park ng motor sa loob. So, it's a beautiful day. So, i-goal natin na magising na ng umaga talaga. Gising na si actually kasi dumaan kami doon kanina. So, magluluto rin ako later. Tingnan natin kung ano yung pwede kong lutuin. Gusto ko maggulay. Yeah, gusto ko maggulay. Gusto ko magmunggo talaga. Hindi ko na nagawa yung munggo. So, later ulit. Magtutupi mo na ang gay. Dito na naman si Muning! Ning! Luka! Hi! Ang cute-cute mo naman. Hi ka muna ka kanila! Hi ka ka badlang people. Luka! Nag-play na naman. Luka! Ang cute ni Luka. Nakaway! Where are you going? I'm going to Micah's house. Wow. Yeah. Anong gagawin nyo? Kakain. No, ihatid ko kanila Duray. They will have their girl night out or whatever. Ano kung ikaw kung doon? I don't know. Depends. Pagkatlala, ha? Ayun nga to, kung kanda, Robbie. At alam niyo ba yan, kanina pagkagising namin, ay pagka-uwi namin ni Elaine, di ba? Pawit ako kanina. At hindi ko alam bakit hindi ako nakapokus sa camera. Parang ayaw niya akong i-focus kasi ang lagkit ko daw. So after namin makauwi, kumain lang ako very light. Kasi may natira kaming pagkain actually. Kasi bago kami umalis, nagluto din ako because I'm such an amazing brother. So may natira pa doon. So kumain ako, tapos half-bath lang ako, nakatulog ulit ako. Nagising ako just 7:30. Pero alam ako actually ng 3:30 kasi supposedly, nap time lang yun. Pero yung nap time ko siguro nagbabawi kasi ako ng tulog kasi nga lately, hindi ako makatulog ng maayos. Pero thank God, dahil nga wala naman palang Hemi, so yeah, orlok na ulit tayo. At ihatid ko muna si Elaine para matapos na to nila. A few moments later. So, ayun nga, hinatid ko lang si Elaine, kanila Doray. So, hindi na ako nakapag-vlog doon dahil iwan ko yung camera ko. At hindi rin naman ako nag-play doon kasi nga it's a girl night out. So, sila Doray tapos ng kanilang OJT. Oo. Pero, may OJT pa ba? Parang wala na ata. Oo. Waiting na lang sila ang kanilang graduation. Although may mga i-submit pa sila ng mga paper. Sa July daw ang graduation ko nila. So, si Elaine ay nandoon muna. So, may mga ganun talaga, no? Kahit kami nila Doray, hindi na kami lagi nagkakasama dahil wala lang sarap ang bakbak. May mga kanya-kanyang ganap na. Pero, we're okay naman. Hindi naman kami lagi nagkakasama. Pero, I think, na may ganung moment talaga. Sila Elaine at Doray, bilang sila ay mga girl talaga. So, sila ay naging close na din naman. At si Emma actually. So, yeah. Doon muna ka. Mamaya usunduin ko na lang ulit. Kaya ako'y mag-e-edit muna. At makakakita ko sa inyo. So, yun no. Para lang clear, si Elaine ay parang hindi ko malala. Parang March. March niya unang naramdaman na merong bukol sa kanyang dibdib. So, yung una, hindi niya pinapansin kasi akala niya talaga or something. Pero nung tumatagal, parang nararamdaman niya, lumalaki. Pinakapa niya rin naman sa akin dito ang gilid. So, meron nga. And then, parang out of the moment, parang parang 10 peso na bilog. Ganun. So, medyo malaki-laki na And ang sabi naman ng doktor,
ano naman, hindi naman pero may term yung doc eh. Hindi ko lang maano, hindi naman tayo doktor o nakikinig lang tayo. Pero sabi niya, hindi daw yun parang worry ang mga kahit yung operahan, at actually yung worry ni Elaine, baka magkaroon ng peklat. At the same time, takot din yung operasyon. Hindi yung marunong uminom ng gamot, di ba? Pero sabi ng doc, parang pag inoperahan daw, yung magiging scar, parang ganito lang kalaki. Medyo maliit lang daw. And then, para din sa ipapabiopsy para malaman kung talaga or what. Pero, parang confident naman yung doktora na hindi daw. So, malalaman na lang yan. Kasi iuwi mo na si Elaine sa 19 sa amin, pinapawin ni Mama. So, hindi ko alam kung dito ka magpapa-opera or doon na lang sa amin. So, tingnan natin. Kaya lately talaga, hindi ako makatulog ng maayos din. Kasi syempre, nung pag nalaman mo na may gano'n yung kapatid mo, syempre mapapaisip ka din, di ba? Lalo na may mga kilala tayo na nagkaroon din ng gano'n, na nagpa-opera, baka mawala na ng yung kapatid ko. So, yun, thankfully, hindi naman daw. So, kaya lately, dito lang talaga ako sa bahay most of the time. Umali man ako, pero kasi gala talaga ako ganyan. Hindi naman ako mabarkada, kasi ang barkada, medyo mababang na term for me. Iila lang din naman ang mga kaibigan ko, nila Aye, nila Onyok, nila Robby, yan. Yan lang naman ang palagi kong mga pinupuntahan. Pero, talaga, may time talaga na halip dun na ako nakikikain, pero mula nung nandito si Elaine, I made it a point na, yan, nandito kami. So, at hindi ka marunong magluto. Marunong naman ako magluto kay Elaine, in all fairness. So, yeah, happy ako kasi at least, yeah, alam mo yun, manatag na yung loob namin. Nakakatulog na, kanina nakatulog ako ng mahimbing. After how many, kasi nakaraan kasi medyo maliit pa ka. Parang parang ay, lumaki pa. So, yeah. Thank you, Lord. So, pero operahan pa. Magpapa-opera pa, di ba? So, actually, hindi ko yun nakwento kahit kanina. Lang ata kay Ma'am Include ko lang na kwento. Kay Ma'am Elodie nga, hindi nga ako nakakapag-chat, kasi nga, alam mo yun, tulirong ka talaga. Ngayon, back to regular programming tayo. Try natin humabol, mag-everyday upload tayo. Gusto nyo ba yon? Comment down below kung gusto nyo mag-everyday upload tayo. Tatry natin, di ba? But anyway, hanggang dito lang muna ang vlog na to. Maraming salamat sa panonood and I'll see you tomorrow. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun lang.